Inilahad ng isang Pilipinong tumira sa Sabah ang umano'y diskriminasyon laban sa mga Pilipino roon. Kaya naman hindi raw niya mapigilang mag-alala sa kanyang mga kaanak na naiwan sa Sabah lalo na't pahirapan ang komunikasyon nila ngayon. Balitang hatid ni Haji Rieta. Mag-alas-6 kagabi nang huling makausap ng pamilya Kiram si Rahamuda Agbimudin, ang tumatayong lider ng hindi bababa sa 200 mga tagasunod ng Sultanato ng Sulu na nasa Sabah ngayon. Ayon sa tagapagsalita ng Sultanate of Sulu na si Abraham Ijirani, nasa maayos na kalagayan naman sila. Kumusta ang life ninyo? Sabi niya, ngayon lang ako nakapaligo at nakahigop ng mainit na sabaw na pagkain. Hindi na rin sinabi. Ang sabi na lang, basta dito kami, nakapag-regroup na kami. At ang ating, sabi niya, injured, dito pa rin sa amin. Nakaalerto ang grupo sakaling lusubin sila anumang oras. Naging usap-usapan din kung saan ang galing ang mga baril na dala umano ng grupo ni Rahamuda. Pero ayon kay Ijirani, dala na nilang ilan simula pa nang pumunta sila noong November 11, 2012. Ang sabi niya, supplied na lang sa kanila doon. Katunayan, sabi niya, kahit sabihin mo doon sa interview, kulang kami, sabi niya, sa baril. Gaya ng explanation natin, only 50% ang baril dinala ng MNLF. Hindi naman niya dinetalye kung anong kalibre ng mga baril iyon at gaano karami, pero sinabi niya kulang daw ito kumpara sa puwersa ng Malaysian Police. Eksklusibo namang nakapanayam ng GMA News ang isang galing sa Sabah. Ikwinento ni Vanessa Sikdam ang umano'y hindi magandang pagtrato ng ilang Malaysian nationals sa mga Pilipino roon. Ipinanganak siya sa bayan ng Tawau sa Sabah at itong 2010 ang huli siyang nagtrabaho bilang isang construction worker. Pero dahil umano sa pagmamalupit sa kanila, napilitan daw siyang umuwi sa Pilipinas. Lahat ng Pinoy, ginagawa nila. Isa na ako dun eh. Kaya nga hanggang ngayon na doon pa rin yung ano ko kasi gupit ang ginagawa nila sa Pinoy. Dahil sa patuloy ang kaguluhan sa Sabah, hindi niya raw maiwasan na mag-alala. Naiwan kasi doon ang kanyang pamilya at putol din daw ang komunikasyon nila sa ngayon. Pati yung mga pamilya ko nandun. Nanay ko, kapatid ko nandun. Kaya hanggang ngayon hindi ako makapakali. Hindi ko alam kung ano nangyari doon eh. Inihahanda na ng kampo ng Makiram ang ilang mga dokumento na isusumiti nila sa United Nations bilang reinforcement o pagpapatibay sa karapatan ng pamilya Kiram sa Sabah. There are two issues. Ang una, sovereignty. Ang pangalawa, proprietary. Doon sa sovereignty, ang claimants yan, Sultan of Sulu at ng tao. Ang proprietary, noong 1939, na-identify na ng British Sessions Court of North Borneo kung sino ang siyam. So ito ay number 1, tatay nila, si Sultan Punjungan Kiram, kung saan siya ay na-appoint ng British Sessions Court of North Borneo bilang administrator ng territory of Sabah. Haji Rieta, GMA News.